Daming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L. Naka-take off na ba? Bon voyage sa Mr. President, the traveling guest President. Sip-sip daw ba tayo sa DCRAs? Bakit naman? Bakit na tayo lang daw ang nag-on-air malu-live sa departure speech ng Pangulong Marcos papuntang Brunei? Hindi naman. Siyempre, presidente ng Republika ng Pilipinas siya, mahabigan. Alam niyo na newsworthy lahat ang mga kilos ng Pangulo ng bansa, di ba? Madam Shelo, Secretary? Anyway, ang Pangulong Marcos ay biyaheng Brunei Darussalam pagkatapos ay didiretso ng Singapore. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Ako, nakakalungkot. Abay, 6 na yung reported na namatay dahil sa bagyong Aghon. Yung 3 nabagsakan ng puno sa Quezon, Governor Angelina Tana Suarez, may mga nalunod din, Naku, Diyos ko po, At ang maganda po rito, ang sabi ng Pag-asa mga ateng, mga misis, ayan, huling bagyo na ito, ayan, si bagyong Aghon, ayan, last typhoon na ito, ngayong buwan ng Mayo, ayan. Pero pagsapit ng June, Noble Dennis Cunanan ay 2 hanggang 3 bagyo, ang papasok sa ating bansa. Marami tayong mainit na issue ngayon. Teka muna, may signal number 1 pa ba? Akala ko wala na, Meron pa ba, di ba yung latest ng Pag-asa wala nang signal sa Aurora Ate Isabela, binaba na yata, Pero sa Quezon, Governor Angelina Tan, ano bang assessment ni engineer, ni Director Ronel? Abay, kalahating bilyon yata yung napinsala ng bagyo dyan sa probinsya ng Quezon. Dahil nga sa dami ng mga sinalanta ng bagyo. Ano ba mga issue natin ngayon, mga kuya, mga misis? Nako, talaga naman. Abay, good morning Congressman Asa Barbers. Abay, ang Congressman Asa Barbers. Abay, sa bagay, tama lang yan. Tapusin mo ito, Congressman Ace, Abay, yung hinihinalang drug lord mahabigan na si Willie Ong. Hindi ito si Dr. Willie Ong, kapangalan lamang po ito, Abay, sabi na ating kaibigan Chinoy, bakit nga ba ganun, Marami daw Chino ang gumagamit ng pangalang Willie. Ano ba merong sa pangalang Willie, At siyempre po, mga kaibigan, ang sabi ng Congressman Asa Barbers, abay, bakit nga daw nakapagpatitulo ng lupa itong si Willie Ong, isang Chinese, pagkatapos nako ng pekeng Filipino passport. Samantalang ito yung involved sa 3.6 billion na shabu dyan sa Mexico, Pampanga. Mekene, Mekene Abe, Ayan, sana nga, eto na ang big fish, Congressman Asa Barbers, kasi ang dating Pangulong Digong, although na matindi ang kanyang kampanya laban sa illegal drugs, ang isang po na lang kay dating Pangulong Digong, walang natimbog na big fish. Ayan, walang malaking drug lord. Good morning, Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio, mukhang hindi na sumama sa sumama sa airport, sa departure ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi
Baka dumaisnab lang daw siya. Namanhid na raw po last year pa ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Good morning, Second Gentleman Mansa Carpio. Kumusta ka na, Kuyang Sir? Ha? At ano nangyari dun sa prayer rally ni dating Pangulong Digong? Hindi binigyan ng permit sa Tacloban? Ha? Abay, ayaw ni Mayor Alfred Kring Romualdez. Anyway, babalikan natin yan. Pero siguro dapat yung mga politiko rin po, mahabigan talagang ganyan ang politika weather, ha? Abay, pagka wala na po kayo sa pwesto mahabigan, abay, asahan po ninyo, ha? Yung mga parating nagsisip-sip sa inyo noon, mawawala ang mga iyan. Damdamin Bayan. Alamin nga muna natin ang latest sa Pag-asa. Bakit ganun? Abay, kanina sa Muntinlupa umuulan na. Abay, pagdating dito sa Pasay, maaraw. Matindi ang sikat ng araw. DZRH Weather Bulletin. Latest sa bulletin mula sa Pag-asa ko sa Bagyong Aghon at sa weather natin. Nasa ating linya si forecaster Lori de la Cruz ng Pag-asa. Miss Lori, good morning. Kumusta ang Bagyong Aghon? Good morning din, sir, at sa mga kababayan natin. Ngayon po ay makakaranas ng mga pag-ulan ang Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Bataan at Zambales dahil sa southwesterly wind na na-enhance nitong Bagyong Aghon. Meanwhile, yung thunderstorm advisory nakataas ngayon sa Rizal, Bulacan, Quezon, Pampanga, Metro Manila, Bataan, Zambales. Kaya sa mga kababayan natin, saan man ang lakad sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng payong. Samantala, si Aghon ay huling namataan kanina sa layong 290 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Malakas pa rin itong typhoon na sa 130 kilometers per hour near the center ang kanyang lakas at gustness na 160 kilometers per hour. Pero papalayo naman na po ito ng ating bansa at wala na pong nakataas na signal sa lumang bahagi ng ating mga landmass. Yung latest mula sa Pag-asa, Lori. ito po si Lori de la Cruz. So Lori, wala nang nakataas na signal ang Bagyong Aghon. Humupa Yes, na. Okay, at saka teka muna, ang forecast nitong mga nakalipas na araw, Wednesday o Thursday, lalabas na ang bagyo pero bumagal, humina ang Bagyo Lori. So tatagal pa ba sa par? Possible po by tomorrow afternoon or evening, nasa labas na po ito na ating par. Ayan. At wala na bang namata ang susunod na bagyo? Opo, sa ngayon, at least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan, sir. Okay, dito sa Metro Manila, kumusta ang panahon? May mga, ba't ganun na Lori? Kanina sa Bantang Muntinlupa, Paranaque, maulan. Pagdating ng Pasay, maaraw. Bakit ganun? Opo, sir, as I mentioned po, may mga thunderstorm advisory po tayo. Dito sa Metro Manila, specific po, Quezon City, Manila, and Caloocan. Sa Rizal po ay meron din po tayong thunderstorm advisory buong Rizal. So, may mga parte ho or portion ng NCR and then some parts of the nearby provinces ang nakataas ng thunderstorm advisory. So, posible mga pag-ulan in the next 2 hours. Okay, maghapon yan hanggang gabi, Miss Lori? Hindi po, since isolated lang po ito, so may mga times naman po na titigil po. So, pabugso-bugso lang ito? Yes po. Miss Lori, thank you and good morning. Wala ka naman. Forecaster Lori de la Cruz ng Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Magandang umaga nga pala sa mga taga Nueva Ecija. Ayan, good morning Governor Oye Umali Huyang, sir. Ha? Abay, business as usual ba ang Kapitolyo? Abay, talaga namang matindi ang nangyari dyan. Ano po, ha? At good morning sa mga taga Court of Appeals. Kay Justice Charlene, ano nga bang apelyido ni Azura. Ayan. Abay, good morning Justice Sam Martires, ha? Abay, ngayong nako po ng TROC Governor Oye Umali dun sa 6-month suspension na ipinataw po ninyo. Ano bang paano yan? May ano ba ang legal remedy dyan, Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Abay, kung may TRO,
pwede ka bang mag-petition on din ng TRO, Justice Sam? So, paano yung mga ganitong sitwasyon, ano po, ha? Anyway, medyo mainit din po ang politika ngayon sa Nueva Ecija. At siyempre, hindi lang po sa Nueva Ecija, abay nagkakainitan na po yung mga nagbabalak kumandidato, lalo sa mga local positions, governor, mayor. Naku, yan po ang mga mainit na naglalabanan dyan. Congressman, ayan. So, mga konsehal, so yan po ang ating tututukan. Pero huwag kayong mag-alala, ayan, sabi ni Kuyang Robert Soluta, Berry, ha? Ayan, abay, kung may mga threats sa inyong buhay, dahil sa paglilingkod sa bayan, abay, ready ang kanyang kumpanya, ha? Ang kanyang bullet proofing. Abay, mahal ba ang bulletproofing ngayon, Kuyang Robert, ha? O mas mura ngayon, dahil marami kang kliyente ngayong darating na election. Damdamin Bayan. Andyan ba si Let? Wala nga pala si Let. Kasama dun sa nasa eroplano kanina, ha? Ayan, patungan ng Brunei, Darussalam. So anyway, mahabigan ang Senator Risa Hontiveros. Abay, masipag, ha? Ang sabi po ay tuloy ang investigasyon sa controversial na Pretty Mayor. Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Ano ba ang pupuntahan ng investigasyon? Siya ba iimbestigahan dahil sa questionable ang kanyang citizenship o yung illegal operations nung kumpanya ng Pogo na kasosyo ang Mayora? Abay, grabe mahabigan, ha? Abay, bukod sa illegal hacking o yung hacking na ginagawa doon, abay, illegal operations. Abay, tinamaan na magaling, meron palang torture chamber din doon, ha? Ayan, tanong sa akin, bata may torture chamber doon sa mga Pogo operations. Kasi po malulupit yung mga Chinese na nagmamanage niyan, ha? Kapag hindi nakakota pala yung kanilang mga empleyado po, mahabigan, siyempre mga panloloko, yung love scam, kung ano-ano, ayan. Pagka hindi sila nakakota, ayan, sila po ay tinotorture pala. Grabe. Damdamin Bayan. Teka ba, bago natin makalimutan, i-congratulate mo natin si Bossing, ha? Business tycoon ERK, Enrique Razon. Abay, dun sa launch ng kanyang Soler Resort Hotel dyan sa Quezon City. Abay, tawag nito, ha? Abay, ang Pangulong Marcos at First Lady pa ang nandun, ha? At siyempre, Manong Lucas, good morning, ha? Apo Little President Lucas Bersamin. Teka muna, Mayor Joe Belmonte, ito bang Soler dyan sa Quezon City? Parang Soler ba dito sa Parañaque? Meron din bang casino ito? Ayan, kasi pag nagkataon po, mahabigan, parang first time, ha? Napapayagan ng Quezon City Hall ang casino dyan po sa kanilang lungsod. Ayan, pero maganda itong Soler, ha? Colonel Michael Ray Aquino, ha? Abay, alin ba mas malaki? Yung Soler dito sa Pasay o yung Soler doon sa Quezon City? Damdamin Bayan. Good morning, Dong, Mr. President Digong Duterte. Abay, si Inday talagang hindi na sumama sa farewell party. Ayan, hindi na hinatid ang Pangulong Marcos sa kanyang biyahe papuntang Brunei Darussalam. Sandali lamang at ganun ba? National Flag Day pala ngayon. Abay, bakit May pala nga? Di akala ko June ang National Flag Day kasunod ng Philippine Independence. Abay, meron palang launch, mabigan na nagse-celebrate ng pagdiriwang ng National Flag Day dyan sa Alapan, Imus, Cavite. Bakit sa Alapan, Raymond? Isang ba't tinahin ni Melchor si Melchora Aquino yung ating national flag noon, yung first flag
na tinahi. Di ba sa Manila ginawa o Quezon City? Ayan, bakit sa Imus ang celebration? Daming bayan. Alamin natin yung situation mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, ipinagdiriwang ngayon na itong pambansang araw ng Watawat. Ito ay ginaganap ngayon dito sa Imus Heritage Park kung tawagin, na ipinatayo ng local government ng Imus dito sa bahagi ng Barangay Alapan. Sakop na ito ng Barangay Alapan 1B dito sa Imus, Cavite. Ito ay bilang bahagi ng paggunita sa ika-126 sa tinawag na Labanan sa Alapan. Mayor, ito yung kauna-unahang panalo ng mga revolusyonaryo laban sa Kastila noong 1898. Kaya dito unang iwinagayway yung bandila ng Pilipinas. Ayun. Ito yung maging kwento nito, Mayor. Kaya pagsisimula na rin ito nung paghahanda tungo doon sa deklarasyon ng ating kalayaan sa June 12, 1898. Kaya actually itong lugar na aking kinaroroonan na ito, hindi na ito yung original. Yung original ay doon mismo sa Alapan na Uno, yung sakop ng sa loob mismo ng Alapan Elementary School. Doon yung napakataas na flagpole dati na ang kwento nga ay habang kung nakawagayway doon yung bandila, kitang-kita doon sa balkonahe ni General Emilio Aguinaldo sa bayan ng Kawit. Kaya yun yung kanyang pinapanood daw tuwing umaga at hapon. Ang panauhing pandangal sa araw na ito dito sa Labanan sa Alapan bilang kabahagi ng National Flag Day Celebration ay ang chairperson ng National Historical Commission na si Ginang Lisa Guerrero Napid. Kasama siyang sinalubong dito ng mga local officials sa panguna ni Mayor Alex A.A. Advincula, Vice Mayor Homer Sakilayan at may Congressman A.J. Advincula at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Imus. Kasama din sa itong na kaagapay din sa pagdiriwang na ito ay yung mga opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Teka muna, wala ba si Governor John Vic Remulla dyan, Secretary Boying? Nagpadala ng representative si Governor John Vic Remulla. Nakita ko doon sa flag or dito sa read lane kanina ay representative mula sa office of the governor ang nandito, Mayor. Pambira naman ng Governor Boying, napakagandang okasyon, hindi man lang pinaglaanan ng panahon. Baka may lakad. May lakad, Mayor. Ang kanina, napakalakas ng buhos ng ulan. Siguro mga 6:35 dumating ako dito. Oo nga, malakas na ulan kanina. Oo, pero awan ng Diyos, ngayong oras na ito ay napaka-aliwalas na ang papawirin at matapos yung isinagawang pagtataas ng bandila dito sa Imus Heritage Park. Sa ngayon ay mga speeches na ito, mga susunod. Nagsasalita dito ang ginatawan ng ikatlong distrito ng Cavite, Congressman A.J. Advincula. Teka muna, Raymond, yung bang flag na yan, mas malaki ba kaysa sa flag sa Luneta? Hindi naman, Mayor. Hindi. Mas siguro kung ang size nung nasa sorry, kay Dr. J.R. sa Rizal Park. Kay Dr. Rizal. Kung XL yun, ito large. Okay. XL sa Luneta, yan large lang. Oo, hinahanap ko yung, may binigay yung size kanina dito, hindi ko lang makita yung size kasi yung size ng flag. Pero hindi naman ganun sinlaki, Mayor, dahil itong flagpole dito ay hindi rin sintaas nung nandyan sa Luneta Park na talagang napakalaki. Pero talagang kitang-kita kapag ikaw ay nandito sa lugar na ito, ay kitang-kita itong napakalaking watawat ng Pilipinas na itinaas ngayong umaga bilang bahagi ng ika-126 na taong pagdiriwang ng labanan, kung tawagin, Labanan sa Alapan.
Mula dito sa lungsod ng Imos sa lalawigan ng Cavite para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kaisa ang DZRH sa pagdiriwang ng kadakilaan ng watawat ng Pilipinas ngayong Mayo 28, ang pambansang araw ng bandilang Pilipino. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ang dagdag kaalaman sa ating Philippine history po, mga kaibigan. Meron palang ganyan. Meron tayong celebration ng National Flag Day. Kaya dyan dinadao sa Alapan, Imus, Cavite. Sabi nga ni Raymond kanina, dyan pala unang naipanalo ang laban ng mga Katipunero, laban sa mga Kastila noong dekada 18th century. Ayan. Diyan pala ang kasaysayan niyan. Kaya diyan ginawa, hindi po yung araw kung saan ginawa ni Doña Melchora Aquino ang ating Philippine flag. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan, at siyempre sa mga may celebration dyan, teka muna, sino ba ang mga magbe-birthday ngayon, ha? Para sa mga may celebration po ngayon, kailangan meron tayong pampasaya, ha? Happy birthday daw muna kay Engineer Fred de la Cruz ng Ayala, Alabang. Binabati ng mga lady boys, Bangkok boys. Sina Mayor Aldrina San Pedro, Congressman Omer Mercado, bossing Bing Alvarez, at Jonathan Manabat ng Security Bank. Ayan, kuyang bossing Mau, ha? Happy birthday, Engineer Fred de la Cruz. At happy birthday din kay... kailan ba ang birthday mo, Justice Fred Ampuan, ha? Ngayon ba o sa Biyernes? Ayan. Justice Fred Ampuan ng Court of Appeals. Kay Mr. Attorney Rolly Borja ng Sandigan 82. At Versipol Brian Gonzales ng La Trinidad Lodge number 67. Pinawat ni Kuyang Colonel Joseph Dator at Kuyang Joey Yu ng Baguio City. Birthday din pala ni actress singer Shasha Padilla ngayon. At LLDA Director, Ray Director ng Laguna Lake Development Authority. Brad, birthday mo, ha? Binabati ka na makapans, hindi ka nagpaparamdam. Kumusta na yung mga reclamation niya sa Laguna de Bay, ha? Tuloy pa ba, ha? Ano na ang nangyari sa investigasyon? At eto ang magandang celebration. Si Customs Deputy Commissioner Jet Maronilla. DEPCOM, ha? Happy birthday, binabata ka rin ni Popoy. Of course, si Jaljubi Max, si Bern, at Commissioner Bienvenido Rubio. Daming bayan. Siyempre, hindi kumpleto ang celebration kung walang Emperador Double Light, ha? Alam niyo naman ng Emperador, yan ang pampasaya sa ating mga celebration, mga kuya, ha? Doble ang kasiyahan, doble ang tawanan. Yan ang espiritu ng Emperador Double Light. Doble suabe, doble sarapa. Siyempre, easy lang, ha? Magana inuman lang yan. Drink responsibly, ika nga. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarapa. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo CJ, 8:31. Acting. Kiko, ha? Senator Bam, at Attorney Shell Jokno, ha? Rekta na ba sila sa sa Liberal Party? Si Senator, o coalition din? Si Senator Bam Lakay may sarili na siyang party list, may sarili siyang party. Umalis na siya sa LP Lakay. Wala na sa LP? Oo, wala na siya Lakay. Ba't kasama pa siya sa rekta? Wala na pala sa LP.
Mayroon siyang sarili niyang lakay. Mayroon Party. Siyang, Birthday party? Hindi, lakay. KNP. KNP. Ang meaning ng kanyang ng KNP ay double check ko lang dahil baka magkamali ako ng banggit. Pero lagi ko Katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Baka mag-isa lang siya. Kadyot lang. Lakay! Anong oras na? Oras daw, Sister L. It's 8:37. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Tuesday. Ayan. Yes. At teka muna, batiin dito natin ng happy birthday yung dating girlfriend ni Congressman Ador Pleito. Si Girly Pleito. Ay, wow. Happy birthday po. Pala, ha? Ayan. May pachicharon po ba? Chicharon talaga. Gusto ma-high blood. Ala na, di na nagpaparandam si Ador Pleito. Abala yata sa mga flood control project sa Bulacan. Oo, Lakay. Dapat lang. Lalo na, La Nina na. Yes. Sandali lamang at naku, ha? Abay si Congressman Robert A. Barbers, ang chairman ng House Committee on Public Order and Illegal Drugs at kinatawan ng Surigao del Norte. Ayan. Abay, alamin nga natin kung ano na ang takbo ng kanilang investigasyon. Nasubpina na ba? Naipatawag na ba itong hinihinalang drug lord na si Willie Ong? Hindi po, klarohin natin, hindi po si Dr. Willie Ong. Hindi po si Doc Willie Ong. Yes. Congressman Asa Barber, sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Ba't maingay? Good morning, Kong. Si Kong Congressman Barbers. Nasa Viber yata siya, Lakay. Viber? Via Viber. Ayan. Ayan, pakicheck nga RH TV. Ayan, nag-call end na, Lakay. Bakit? Nakita ko, ayun sa monitor. Paki-connect nga ulit. Reconnect natin. Kasi galit ang kongresista ng Surigao del Norte. O bunga naman, parang napaglalaroan tayo mahabigan ng mga Chinese. Okay kung maganda yung kanilang intensyon, kung sila ay nagtatayo ng negosyo rito, nakatulong sa ating ekonomiya, pero kung illegal ang ginagawa mahabigan, dapat lang na ipatapon natin ang mga yan, kasuhan natin. Abay, actually, galit din mahaba natin mga Chinoy dahil pati sila ay nadadamay. Wala naman sila ay maaayos. Yes. Napakadaming titulo pala nito, Lakay, itong si Willie Ong, itong negosyanteng si Willie Ong. Ilan yung titulong? 320. 300? Akala ko 200 plus lang, 219. 320, Lakay, yung na-acquired niya na, Alamin natin kay Congressman Asa Barbers. Congressman Barbers, good morning. Hi, good morning, Deo. Good morning, Sister L. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Galit na galit po kayo dito kay Willie Ong. Nasumpiran niyo na po ba siya, Congressman Asa Barbers? Kailan siya harap sa Kongreso? Well, actually, dun sa aming ika-anim na hearing, hanggat sa ika-anim naming hearing, hindi pa rin siya nagpapakita at hindi pa rin siya nagpapadala ng kanyang representative. Kaya nung huli, ay ang komite ay nag-issue ng arrest order para sa ating PNP at sa ating NBI na arestuhin siya at dalhin sa Kongreso kung siya ay makikita. Apparently, Deo, meron kaming information na natanggap na ito ay nakaalis na ng bansa. Wow. Pero saan ang huling address niya rito sa Manila, Congressman, sir? Diyan siya sa Bulacan kung di ako nagkakamali, May Kawayan, Bulacan. Yun ang kanyang last known address at doon siya sinabpina. Meron din siya isang address sa Nueva Ecija sa Cabanatuan. Pero according doon sa barangay captain na pinapuntahan natin doon, there is no Willie Ong na nakatira ho doon. So para talagang meron talagang hindi tama ang ginagawa itong mga to dahil hindi mahuli-huli. At meron nga bang meron nga ba siyang fake Filipino passport, Congressman, sir? That's correct, Deo. Meron siyang Filipino passport at kaya nung nalaman namin siya ay nakaalis, dahil nung pinatrace natin sa Bureau of Immigration kung meron bang umalis na Willie Ong na ganito yung passport number, ay wala ho. Nandito pa rin sa Pilipinas yung passport. Pero meron hong kapangalan siya, yung kanyang Chinese name ay Kai Jimeng. Kai Jimeng.
Kai Jimeng, yun ang nakaalis using a Chinese passport. Yan din po kasi ang Chinese name ni Mr. Willie Ong na base dun sa dokumentong hawak namin, pinanganak ng June 17 ho yata yun, 1977. At yung last known address, dun sa address na sinabi ko po kanina. Congressman Ace Barber, sir, ano na po ang gagawin natin? Bagamat sinasabi nyo nga po na according po sa inyo pong nakalap na impormasyon, nakaalis na po itong si Willie Ong sa Pilipinas. Yung kanya pong mga na-acquire na mga titulo ng lupa, ano na po ang gagawin natin? Nabanggit niya po nung nakaraan na ito po ay nakaset na po para i-forfeit ng LRA. That's correct. Pinapagawan po namin ng aksyon sa LRA at sa OSG, sa Office of Solicitor General, para magkaroon ng forfeiture proceedings po ito. Yung pong mga kasong ihahain against Mr. Willie Ong ay siya magiging basihan para ito ay hindi na niya mabenta, dahil apparently we were informed na meron palang naibenta ng 2 property ito sa Mexico, Pampanga. So, para mapigilan po ito, we called on the LRA na magkaroon po ng annotation yung kanyang mga titulo, at nang sa ganon, wala ho magsasabi na buyer in good faith po yung bibili. Otherwise, kakasuhan din po natin. Congressman, itong mga titulo ng lupa, nakapangalan po ba sa kanya o meron siyang mga dami? Yun ang talagang buo ang loob nito, dahil nilagay niya sa pangalan niya, knowing na he's not a Filipino, peke ho yung kanyang pagiging Pilipino, abay nilagay pa niya sa pangalan niya at sa pangalan ng kumpanya niya. Ang isa rin naming na-discover dito sa hearing na ito, maraming kumpanya itong Mr. Willie Ong na kung saan ay majority shares of stocks ang kanyang pagmamayari. Ang ibig pong sabihin nun, hindi ho pwede yun, because that is total violation of the constitutional limitation. Di ba po ang dayuhan o ang banyaga, hanggang 40% lamang po ang kanyang pagmamayari sa isang korporasyon dito sa ating bansa. Ito ay sobra-sobra ho siya. At talagang may lakas ang loob, dahil nga meron siyang misrepresentation na ginagawa, nagpapakilala siya bilang isang Pilipino. At ano yung negosyo daw niya, Congressman Barber, sir? Yun ang marami siyang sinabing negosyo. Meron siyang gasolinahan, meron siyang isang trading company, meron siyang real property corporation. Ito nga po yung Empire 999, Real Property Corporation po yan. At majority ho ng mga shares or yung stockholders po dyan sa company yan, puro mga Chinese. Kaya kung ito total po natin yung kanilang pagmamayari, abay sumobra po sila doon sa 40%. Sa assessment ninyo, Congressman, na-assess nyo na ba kung magkano ang worth nito mga nabili niya mga properties itong si Willie Ong? Well, base po sa titulo na kanyang hinahawakan, as of yesterday, ang aming bilang nasa mga 300 na po So patuloy pa rin pong hinahanap po yung ibang mga properties na nakapangalan sa kanya at sa kanyang kumpanya. So ang aming estimate, mahigit 1 bilyong piso po ito. Na halaga ng mga lupain na pagmamayari ni Mr. Willie Ong. More than that, Deo and Sister L. Yung mga kumpanya na kung saan ay meron direct link si Mr. Willie Ong, marami pong mga sister companies. At isa dun sa mga sister companies na yon, makikita natin na kasosyo niya o kasosyo ng kanyang kasosyo, yung sinasabi nga namin na si Mr. Michael Yang. Yun ang yun ang nakita namin, na discover namin, kaya naman inimbitahan din namin po si Mr. Michael Yang. Ang humarap po yung kanyang abogado, at dahil nasa abroad daw po ito si Mr. Michael Yang, kaya sa aming sunod na pagdinig, sigurado a-appear po siya at makakapagbigay ng kanyang pahayag tungkol po dito sa involvement niya with Mr. Willie Ong and Empire 999. Itong si Michael Yang, ito ba yung dating economic advisor ng dating administrasyon, Kong Barber, sir?
Yes, base doon sa aming information, he is the same Michael Yang, no, na economic advisor ng dating Pangulong Digong. Ng dating Pangulo. Yung pagkakatawag sa kanya o pagkakaimbita ho sa kanya, yun po ang isang motion na inihaing ni Congressman Dan Fernandez doon sa aming hearing. Dahil nga po may na-discover sila na sa mga sanga-sangang mga kumpanya, meron pong Michael Yang doon. At marami pong mga Yang doon. May AD Yang, may Jack Yang, may Henry Yang, may Bernice Yang. Marami pong Yang. So, kaya nga gusto naming maimbitahan ito sila. Pero sa kasawiang palad, hindi ho sila humaharap. So, meron to tayong kasabihan yung flight is a indicative of guilt. Ika nga. Bakit hindi sila umarap? Nakaka-anim na hearing na po ang pipilitan ho kami sumulat ng committee report na medyo adverse, no, sa kanila dahil binigyan namin sila ng pagkakataon, hindi naman po sila humarap. Dahil hindi naman sila Filipino citizens, Kong, paano kung hindi sila bumalik sa Pilipinas? Ayan ang yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga kumpanya, at na rin yung kanila siguro mga pera na naiiwan pa rito, siguro ma-forfeit in favor of the national government. Bukod doon, yung mga kakutsaba nila, talaga kakasuhan natin. Sa LRA, yung mga paano nakapagpatitulo ng lupa, itong si Willie Ong. Isa pa yan. Yung paano siya nakakuha ng passport. Dapat malaman din po natin. Paano siya nakakuha ng iba pang pong mga driver's license at hindi ako siguro mayroon din pong gun license ito. Bakit po? Gun license. Anyway, Kong, isa pa. Nakilala itong naging controversy si Willie Ong dahil na-involved dito sa 6.3 o 3.6 billion na worth ng shabu sa Mexico, Pampanga. Ano na ang resulta ng investigasyon nyo dito, Kong? Yun nga, Deo, no? And Stella, Sister L, no? Yun ang aming investigation. Ang unang layunin po niyan ay ma-determine, no, sino yung accountable dun sa 3.6 billion shabu sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Dahil wala pong suspect na nahuli dyan at ito ho ay operations ng NBI, so tiningnan ho namin, baka ho maaaring hain tayo ng mga batas o mga amendment doon sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Law para maiwasan po yung mga ganitong klaseng mga operation na kung saan may dumarating na shabu, may ebidensya pero wala hong huli na tao. Ngayon, na-trace namin na i-deliver po ito sa isang warehouse dyan sa Mexico, Pampanga na kung saan ang may-ari ho ay si Mr. Willie Ong o yung Empire 999. Wow. Grabe pala ito. Saan lang gagaling yung shabu, Kong? Na-trace ba kung saan galing yan? Yung karga? Itong dineliver dito sa Mexico, Pampanga, ang shipment po ay galing po ng Thailand. Wow, Thailand. Paano nakalusot sa customs yan? Ang tanong, dumaan ba? Okay, so isa pa nga ho yun yung ating tinitingnan. Kasi nga patuloy. Yes, sir. So nasaan na yung shabu? Anong ginawa nga pala doon sa shabu, nasaan Kong? po yung nakuhang shabu? Yes, so ito po yung nasunog na. Sinira na po ito dahil ayon sa ating hello? Yes, sir. Po. Go ahead po. Go ahead po. Ayon ho kasi sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Law or yung Republic Act 9165, kapag yung mga ebidensya ay wala hong suspect na nahuli, ito ho'y immediately sinusunog at sinisira po agad para na hindi na po ma-recycle. So yan po ang naging aksyon na ginawa po ng PIDEA. Ito po'y sinunog agad.
Kung Ace Barber, sir, bilang chairman ng House Committee on Public Order and Illegal Drugs, dumadami nga po ba? Ano ba ang assessment niyo? Ano ba ang tingin niyo? Dumadami ba? Bumabalik ba ang illegal drugs na naman sa ating bansa? Kong? Nagre-reconnect tayo, Lakay. Ganun ba? Yung ganang tunog. Nawawala yung internet signal. Ayan, okay na ulit. Tanong mo na ulit, Lakay. Ayan, Kong Ace Barber, sir, ang tanong ko po ay, napansin niyo ba na dumadami po ang kaso ulit ng illegal drugs? Dumadami ulit ang droga? Lakay, nag-call end na. Nag-call end. Okay, anyway, Kong Ace Barbers, maraming salamat po, ha? Ayan, thank you sa inyong time. So, amin pong susubaybay niyan. Ayan, Kong, abay, dapat tuloy-tuloy yan. Huwag mong tatantanan yan. Oo, tsaka alam mo, Lakay, tatanong ko nga dapat kay Kong Ace, kung sila ba ay mayroon na ba silang motion, ano ba ang gagawin nila? Kasi yung mga passport nito, Lakay, nitong mga to, di ba mga peke? So, kinansila na ba to ng DFA? At the same time, yung SEC, Securities and Exchange Commission, yung korporasyon nila na Empire 99 Realty Corporation, Lakay, yung registration yan, syempre, di ba, hindi, ano bang gagawin ng SEC dyan? Di inali for siguro kasi puro peke. Lakay, di ba, hindi ba nila yan, di ba, i-dissolve na lang nila, anong gagawin ng SEC? Andiyan ba sa uli, Malo? Bumalik ba si... wala na, okay, sige. Okay lang. Sige. Pero sabi niya, kakansela, ayan, fake, ayan, pagkatapos, ipapakonfiscate yung kanyang mga properties. Nakakapagtaka lang, Lakay, napakalaki na nung property niya. Kung hindi pa kung hindi pa ma-involve sa drugs, hindi pa mauungkat. Sinabi mo. Diyos mio, ang laki na. Pag may-ari na, ang laki ng share niya, Lakay, dun sa company, katas ng droga. Against the law. Ayan. Congressman Ace, thank you and good morning. Daming bayan. Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte at chairman ng House Committee on Public Order and Illegal Drugs. Pero klaruhin lang natin, ha? Baka mamaya nalilito pa po kayo yung binabanggit po nating Willie Ong. Hindi po si Dr. Willie Ong ito, ha? Yes, again, nililinaw po namin. Yes. Ito po ay businessman at allegedly drug lord. Ang hinala po, drug lord, kaya nagtatago na, lumayas sa Pilipinas. At ang Chinese name, sabi ni Kong Ace Barbers, ay Kai G. Meng. Ayan. Yan po ang kanyang Chinese name. Daming bayan. Flash Report. Flash Report! Naku, malungkot na balita. Senior citizen na nagbibisikleta, binangga, pumailalim sa isang armored car sa kahabaan ng Bonifacio Avenue, Quezon City. Val Gonzales, please come in. Val Gonzales, kawawa naman si Lolo, ha? Ayan, armored vehicle pa ang bumangga. Val Gonzales, Val, ayan, nakita natin yung video. Naku, yun, nakikita na yung video. Ayan, pero nasagasaan pa. Ito, nasa gitna ng... Lakay, ayoko makita. Grabe. Pero at least... ang sakit naman sa puso. Nasa gitna naman siya. Siguro na... buti hindi po tumama sa... ewan ko kung nagulungan siya. Anyway, Val Gonzales. Val, kawawa naman si Lolo. Okay. Val G. Val. Yes, Mayor at Mayor, Go. Mayor at Sister Ella, higit 1 oras ang inabot bago tuluyang mahugot at matanggal sa ilalim ng armored van ang senior citizen na biker na nabangga sa kahabaan ng Bonifacio, Barangay Pag-ibig, Sanayon, Quezon City. Naipit at pumailalim ang biktima kasama ang kanyang bisikleta sa ilalim ng armored vehicle ng CTK.net batay sa kuha ng CCTV camera ng Barangay Pag-ibig, Sanayon. Galing ng 7th Avenue ang biktima na kinilalang si Lolo June Esteban at patawid ng Bonifacio. Nakatawid na ang biktima nang siya ay banggain ng armored vehicle na galing din sa 7th Avenue. Matapos na pumailalim ay pinalagkat pa ito ng armored van ng ilang metro. Pinagtulungang tanggalin ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at barangay, mga tauhan ng barangay Pag-ibig, Sanayon, Quezon City ang naipit na biktima na ngayon ay duguang isinugod sa East Avenue Medical Center. May
concern lamang itong barangay mayor dahil bakit? hindi pa batid ng pamilya ng biktima yung nangyari dito dahil hindi alam walang pagkakakilanlan nitong biktima kung saan yung address niya. Ang nabanggit lang niya yung kanyang pangalan. May dala pa itong pandesal, Mayor. Wow. Bumili lang ng breakfast yan, Val. Oo, mula dun sa kanto ng 7th Avenue at habang sa patawid nitong kahabaan ng A. Bonifacio ay hindi siya nagpipedal kundi inaakay niya yung kanyang bisikleta. Akay-akay niya dahil may dala siyang pandesal. Supot ng pandesal. Pagdating niya doon sa kahabaan nitong A. Bonifacio ay halos hindi nga umuusad itong matanda dahil kinakaladkad lang niya yung kanyang bisikleta. Dumating itong armored vehicle at bigla siyang tinumbok. Itong biktima malamang taga rito sa lugar pero hindi alam kung ano nang nangyari. Nag-aalala na yung kanyang pamilya. Lalapitan ko lang si Maridic Porke, ang barangay desk officer ng barangay Pag-ibig sa Nayon. Identified na yung matanda base dun sa kanyang sinabi pero yung kanyang address para malaman ng kanyang kamag-anak ay hindi pa alam, ma'am. Ito tayo sa DCRH. Opo, sir, hindi pa po alam yung exact address po ni Tatay John Esteban. John Esteban, ayan na. Esteban. Siguro po sa mga nakikinig, nanonood sa atin, baka kilala po nyo, pakisabi po sa pamilya. Buhay naman po si Tatay Esteban na nasa S. Avenue Hospital. Ayun, buti. Yung mga kamag-anak lang, hindi ninyo matuntun. Hindi pa po namin matuntun pero hinahanap na po namin kung saan po si Tatay Esteban. Oo, pero dahil may nalagyan ng pandesal, malamang taga-rito ng team siya yung barangay. Siguro po, sir, basta hinahanap na po ng aming DSW po yung pamilya ni Tatay Esteban. Ayan, maraming Val, linawin lang natin, ha? Val. Hindi yata tayo naririnig. Val. Safe ba si Lolo? Ayan. Safe naman na daw, Lakay. May pangalan na po ba? Nasa traffic sector na po yung pangalan ng yung driver ng armored car. Report ka rin ang nakatanggap sa iyo. Kasasal pero horror siya dahil mga presidente. Val, sandali. Val. Hoy, Baldo. Hoy, Val, kanina pa kami nagtatawa. Val. Ituloy sa sartilyo. Sama-sama tayo. Oy, teka muna, huwag ka muna paalam. May tanong pa ako. Ayan, Val. Baldo. Yes, Mayor. Ayan. Yes, Mayor. Sabi ko, kala ko barado ang tenga mo. Anyway, wala na tayong monitor. Wala monitor. Walang monitor. Ang maganda rito, Val, linawin natin, buhay si Lolo, ha? Si Lolo John Esteban. Buhay. Ay, buti naman. Salamat sa Diyos. Batay dun sa uling report na natanggap ng Barangay Pag-ibig sa Nayon, particular na itong si Ma'am Maridic Porke dahil siya yung tumutok mula kaninang nangyari itong insidente hanggang sa matapos yung isang oras na pag-rescue sa kanya at ginamitan ng jackhammer yung armored car ng QCDR-RFO para tuluyang matanggal itong biktima sa pagkakaipit sa isang armored vehicle. Pero hindi siya nagulungan. Nagulungan, Mayor, doon sa ilalim. Kasama niya yung kanyang bisikleta na dumagan pa sa ilang parte ng kanyang katawan. Kaya kung makikita mo dyan sa mga larawan na galing mismo dito sa Barangay Pag-ibig sa Nayon, yung mga picture na yan, Mayor, ay duguan itong si Lolo John Esteban. Armored car, ang bigat niyan. Nagkabali-bali na ang buto ni Lolo. Oo, yung ang upuan ng bisikleta niya, Mayor, Jesus Mariosep, naputol. Naku, Diyos ko. Anyway, teka, ano sabi nung driver ng armored car? Di ba niya nakita si Lolo? Oo nga, ba't naman niya binangga? Nakapagtataka nga, Mayor, dahil mabagal lang din yung armored vehicle na halos sumunod dun dito kay Lolo. Pero ang nakapagtataka, bakit parang na-blind siya dun sa poste, pero
Si Lolo naman nakatawid na, makikita talaga sana niya, pero nakapagtataka, wala pang statement na nilalabas. Yung nasa tanggapan na ngayon ng traffic sector 1 na driver nitong armored vehicle. Okay, maraming salamat, Val. Wala rito sa Bonifacio sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, back to you, Mayor at Sister L. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val. Kaya tinatawagan natin ang mga kamag-anakan, kakilala po o mga kaibigan ni Lolo June Esteban. Siya po ay nabangga at nasagasaan ng armored vehicle. Nasa East Avenue Medical Center siya. Pero wag po kayo masyadong mag-alala dahil siya po ay buhay. Nakapagsalita pa po si Lolo June Esteban. Ayan. Malungkot lang. Armored van po yung bumangga at nakasagasa kay Lolo Pero Esteban. Pero alam mo, Lakay, ano yun, parang miracle na, di ba, Lakay? Nabuhay siya. Yan. Happy birthday, Kuyang Chris Santiago. Binabati ng mga brethren sa kapitan na Pepe Lance number 293 dyan sa Nueva Ecija. Binabati ni Popoy Tarok. Happy birthday. Daming Babatiin ko lang, Lakay, si Supremo, Lito, Lapid. Good morning, Sen! At kay Florante Rosales, good morning po sa inyo. At good morning sa mga taga-Tarlac, Bamban Tarlac. Mamaya makakusap natin si Senator Risa Hontivero, Sister L. Ngayon. Sa ating pagbabalik, oras, Sister L. 3 minutes after 9. Mr. Michael is my guy. Belated happy birthday, Ninong! Sandali lamang at Pasko na dun sa Imus, Cavite. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down. Ito na ang Santa Claus ng bayan, Nino ng bayan, Sherwin Alfaro, nasa Barangay Alapan, Imus, Cavite. Mamimigay ng limpak-limpak na aginaldo sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, kapag nakita si Sherwin dyan, magmano ka agad. Eto na ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Marami ba nagmamano sa'yo dyan sa Imus, Cavite, Sherwin? Sherwin? Yes, Lakay, yung nakikita ngayon, yung bagong inaugurate na dambana ng Alapan o yung di namin makita. Yung bandila. Aha. Nangyari sa Zoom. Niloloko mo kami. Nakatutok yung camera ko doon sa Mahina yung cameraman mo eh. Oo nga. O hindi pumapasok yung video ninyo. Kailangan mag-seminar kay Rita Salonga. Ayan. Pero dito nakikinig. Eto may nakikinig, Lakay. Sino to? Si RH28 Raymond at Paas. Andyan si Raymond. Disqualified si Raymond. Di pwede dyan. Disqualified yun, malis na. Pero dito sa ng Alapan, alam mo, Lakay, ang pagkakaalam ng mga tao, noong June 12, 1898, unang pinakita o binigay doon sa Kawit, Cavite, sa tahanan ng mga Aguinaldo, yung bandila ng Pilipinas. Ang totoo noon, Lakay, dito sa Alapan o sa Battle of Alapan, unang ibinigay yung bandila na galing pa ng Hong Kong na pinatahi. Made in Hong Kong pa pala, ha? Kasi ang tumahinan, Lakay, kung natatanda mo, yung pinunta nating libingan doon sa may San Juan, si Marcela Agoncillo. Ayun, Marcela Agoncillo. Lorenza. Si Lorenza na Agoncillo, na siyang nagtulong magtahi kasama yung pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Natividad.
na tumulong. Silang tatlo ang nagtulong-tulong para tahiin yung ating watawat. At doon sa Battle of Alapan, unang ipinakita yung Republika ng Pilipinas sa bandila na siyang matapos ng panalo dito sa Alapan Battle. June 12, Lakay, formal na ipinakilala ni Emilio Aguinaldo sa kanilang balkonahe sa Kawit, Cavite, yung bandila ng Pilipinas na tinahi nila Marcela Agoncillo, ni Lorenzana Agoncillo at ng pamangkin si Rizal na si Delfina Natividad. Yan yung mga personahe, Lakay, na siyang gumawa nitong imahe ng ating watawat. At ngayong araw, pinagdiriwang yung National Flag Day, ika-126 na taong pagkakawagayway ng unang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas dito sa Battle of Alapan. Siyang unang panalo din ng grupo ng mga katipunero sa ilalim ni Emilio Aguinaldo laban sa mga Kastila, dahil Lakay dito sa Alapan, nandito yung imbakan ng mga armas ng mga katipunero nung araw. Arsenal, kung tawagin. Oo, na siyang nakupkup ng mga taga-Imos. 16,000 taga-Imos, Lakay, at mga katipunan o katipunero yung lumaban dito sa puwersa ng mga Kastila at napagwagayan to ng mga Pilipino. Unang panalo sa magandang record ng katipunan na siyang nagbigay ng unang kalayaan sa ating mga Pilipino. Sherwin, mas malaya pa sa Lakay. Wala sa Philippine history ni Gregorio Saide yan. Kanino libro yan? Kay Lord de Vera ba yan o kay Ambet de Ocampo? Yan ang Lakay, ang kwento ng mga taga-Alapan. Magpasaling-saling kwento sa kanila dito sa Alapan na unang pinakita sa digmaan ng Alapan yung bandila ng Pilipinas bago opisyal na binagayway noong June 12, 1898 dyan naman sa balkon ng tahanan ni Emilio Aguinaldo, Lakay. Ayan, okay. So, sino bibigyan mo na Aguinaldo ngayon? Mag-anak ko ng mga taga-Alapan, Lakay. Ganun ba? Ito yung mga galing sa lahi ng mga matatapang na katipunero dito sa Alapan. Pero mo matapang nanonood ng... Katipunero ba itong bibigyan mo ng regalo? Lakay, nanonood ng Diserecho habang nakasaksak pa sa ito original, Lakay, na na Okarab. Pag binalitad mo, Barako. Barako ng Alapan. Okarab. Yan ang original na Barako ng Alapan. Kaya magandang umaga. Hello, magandang umaga sa inyo. Morning po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga na po, Kuya. Ayan, inabutan mo ba yung yung pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas diyan sa Opo, taga rito po ako at ganoon din po ako po ay nagtatrabaho sa City Hall. Sa City Hall pala. Ayan, okay, so may kamag-anak ang katipunerong lumaban dyan noong araw, noong 1898. Opo. Ang lolo ko po ay tiniente. Talaga ha? Tiniente sa katipunan? Tiniente po. Pero yung great-grandfather ko po yun, tiniente po nung araw. Yung mga lolo ko po nakakistan, tiniesa hapon na naman po. Bago sa hapon, tiniente rin po sa hapon. Ng mga lahi pala ito ng mga katipunero. Ano pangalan po nung lolo niyong katipunero, Kuya? Yung lumaban dyan sa... Ano pangalan? Sa tagal na po nalimutan ko na yung pangalan ng first name ng lolo ko Baka hindi ba Emilio? Hindi po. Ang lolo ko si Jose Rizal. Sige, kung masama tayo mapunta ha, bigyan mo kagad na Aguinaldo si Kuya. Ayan, bigyan mo ng Emilio Aguinaldo. Eto, Emilio Aguinaldo. Yan, sa Pimulo. Kaya silang kay Paiskoda, si Toto, tsaka si... Sino pa yan dyan? Vicente Lin. Si Skoda, tsaka si Joel. Joel, ako siya Santos. Kala ko si Toto. Okay, Sherwin. Bigyan mo si Kuya ng vitamins. Pampalinaw ng mata. Ito, vitamin E. Light kaya light. Malinaw to, light. Emperador light. Ayan. Emperador double light yan, Kuya. Di ba, mataas sa sugar ko rito. Isang kutsarita lang yan, Kuya. Ayan. T-shirt,
saka grocery bag mula sa Dizar H. Ayan, tuwan-tuwa yung mga tindera ko rito. Maraming salamat sa inyo, maraming salamat. Maraming salamat po, Kuya. Ayan. Maraming salamat sa mga matatapang na katipunero, sa mga lahi ng mga katipunero na siyang nagtaguyod ng ating kapayapaan at ating kasarinlan noong unang panahon. Kung hindi dahil sa inyong mga ninuno, siguro hanggang ngayon wala pa rin sariling identity ang Pilipinas. Okay, maraming salamat, Kuya. Ayan, lahi ng mga katipunero. Maraming salamat po rito. Maraming salamat din po. At sa nais manalo ng 1,000 pesos, sumutok lang sa Dizar H. Baka kayo na susunod na winner natin sa Dizar H Mas Malakas. So, Aris number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro mula sa Imus, Cavite sa ating Dizar H. Malakas promo. Susunod na, Senator Risa Hontiveros. This time check is Gender Equality, Senator Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga rin po kay Deo at magandang umaga rin kay Miss Elaine. Good morning, Sen. Ayan. Good morning. Kumusta na po? Okay Ayan, lang po. Kami po ang kukumusta sa inyo. Tuloy nga po ba ang hearing ninyo kaugnay kay Mayor Alice Go sa kabila po ng recess ngayon ang Senado, Senator ma'am? Opo, kay Deo. Bago pa yung susunod na hearing, isa munang executive session. Dahil meron po tayong marami-raming mga government agencies natin na gustong sabihin sa komite, hindi lang kaya pa sa open hearing, kaya executive session. Ang siguro lahat na ng nalalaman nila tungkol dito sa POGO, yung paglabag sa ating mga batas at patakaran kaugnay dyan, yung paglabag sa mga karapatan at kagalingan ng mga babae at menor de edad, at yung nakakabahalang bagong anggulo ng posibleng espionage dahil sa mga anggulong iniimbestiga nila ng itong surveillance at hacking. Opo. So palalim Senator. Dati hindi nababanggit yung issue ng espionage. Ngayon ay nababanggit na po. Opo, dati masahol na nga yung mga usapin ng kaugnay sa POGO na prostitusyon, kaugnay sa POGO na illegal recruitment and detention, yung matagal na kaugnay sa POGO na pastilla scam, hanggang humantong sa napakamasahol na kaugnay ng POGO na human trafficking, crypto scamming, pati na po ngayon money laundering dahil dalawa pala sa mga kasosyo ng mayora ng Bamban dyan sa Zunyuan Technologies ay sila rin yung prime suspect sa pinakamalaking money laundering case ngayon sa Singapore. At yung isa pang kasosyo niya na yun lang ang inaamin niyang kilala daw niya at nakikipag-ugnayan siya ay pugante ngayon. Pugante din. Nakatakas dun sa pangalawang raid ng PAOK dyan sa Bamban POGO Hub. So, totoong palalim ng palalim ito. So, nitong hearing, kasi marami nagtatanong, ano ba ang gusto nating malaman? Yung bang citizenship ni Mayor Alice Go o yung illegal operation? So, kawing-kawing pala ito, dugtong-dugtong Senator Risa, ma'am. Dugtong-dugtong talaga Siyempre, yung entry point talaga namin ay POGO at dun laging bumabalik yung iba't ibang mga kawing-kawing na issue na lumilitaw. Kahit yung citizenship ni Mayor Alice Go na dapat simple lang yon, diretso lang masasagot at pwedeng mag-move on na sa ibang mga tanong, naging kaduda-duda dahil paiba-iba ang mga sagot niya at hindi masuportahan consistently na mga dokumento. Sabi niya nung una, ang citizenship ng kanyang ama ay Chinese, pero lumabas sa birth certificate na Filipino daw. Pero sa iba namang articles of incorporation ng mga dati niyang mga negosyo, Chinese na naman. Nung hearing, sabi niya, Chinese-Filipino ang kanyang ama. So ano ba talaga? Hindi naman dapat multiple choice iyan. Ano po? And then sinasabi niya na yung kanyang ina, Amelia Leal, nung isang panayam, sabi niya, kasambahay daw. Pero lumabas sa birth certificate, ang nakalagay ay kasal. Yung Amelia Leal dun sa ama niyang Angelito Guo. Ang misteryo pa ay walang birth certificate makita ng isang Amelia Leal ni ang isang Angelito Guo. Wala rin pong marriage certificate.
And bakit ito importante? Dahil kung si Mayor ay naging Pilipinong mayor sa isang Pilipinong bayan ng Bamban, kung ang kanyang ama ay dayuhan, in this case Chino, ang pwede lang pagmulan ng kanyang citizenship bilang Pilipino at legitimate na kandidato, lalo na mayor, ay yung kanyang ina. Kung hindi makita yung anino ng kanyang ina kahit sa isang birth certificate, talagang mag-aalala tayo. Bakit may ganitong pogo connection na kaduda-duda pang citizenship? Ayan. At na-trace niyo na ba, Senator Risa, ma'am, na si Mayor Alice Go pala ay nag-aral dito sa Philippine Cultural High School, Chinese school dito sa may Abad Santos, Tondo, Manila? Kung ganon, bakit sabi niya nung unang hearing na homeschool daw siya mula grade school hanggang high school, na hindi niya masabi sino ang kanilang homeschool provider. Ang nasambit lang niya ay pangalan ng kanyang teacher daw na si Teacher Rubilin daw. Ngayon, kung lumalabas na pumasok pala siya sa isang eskwelahang Pilipino, dapat may makuha tayong school record para patunayan yan. Okay. So, Senator, sa issue, ma'am, ng confirm na po ba na yung mga hacking sa mga government agencies natin nanggaling na trace dun dito sa POGO operations nila sa Bamban, Tarlac? Yan yung iniimbestiga ng ating mga intel agencies at inaasahan kong kasama ng ibang government agencies, maibunyag nila sa aming komite dyan sa executive session. Dahil nakakabahala kung yung anggulong iyon na nagsosurveil daw, posibleng nagsosurveil mula sa Bamban Pogo Hub ng government, Philippine Government Communications, at kung mapatunayan na yung ilan sa mga hacking operations laban sa Philippine government websites ay nagmumula di umano dyan sa Bamban Hub. Kung mapatunayan yan sa executive session, yan talaga ay magbibigay ng solid na dahilan na mabahala tayo sa usapin ng pambansang seguridad at espionage. Dahil ibig sabihin, bukod sa nakakabahala ng mga maraming masamang issue sa POGO, kung meron pang ibang aktor sa likod ng lahat ng ito, partikular dyan sa Bamban, isang aktor na nasa labas ng ating bansa. At syempre, kung dahil hindi Pilipino, hindi pambansang interes ng Pilipinas ang pangunahin. Malakas ang loob ni Mayor Alice Go. Sino po? May mga protector po ba siyang nasa gobyerno, Senator Risa, ma'am? Well, yan ang hindi pa natin alam. At siguro malalaman natin, lalo na sa executive session at hanggang sa huling hearing. Dahil yun na nga, ayon mismo sa COMELEC, nakapagrehistro siya bilang botante 2021 lamang. Tapos biglang 2022 nakapag-file na ng Certificate of Candidacy bilang mayor at nanalo. So parang pinakaswerteng first-time voter na siguro siya. Rehistradong 2021, tumakbo at nanalo 2022. So yun po yung aming ding ini-establish pa nung nangyari yon. At ang importante pa, ito ba yung kanya bang pagiging mayor ay para proteksyonan yung POGO sa Bamban? At dahil questionable yung pagkatao ng mga kasosyo niya dyan sa Zunyo 1 sa POGO sa Bamban, kaya ba siya tumakbong mayor para proteksyonan yung ganyang mga suspected criminal at suspected criminal syndicates? Yan talaga ay labas na labas at taliwas sa ating mga batas. Dahil ang bawat industriya, lalo na kung yung POGO na yan, matagal na marami sa amin sa Senado ay gustong palabasin na yan sa Pilipinas. Dapat pinakamahigpit ang regulasyon dyan. Kung mapatunayan namin na maluwag, nilalabag ang mga batas kaugnay dyan, kaya pala sa maraming taon ay tuloy-tuloy yung mga masamang epekto at krimen pa nga laban sa ating mga mamamayan, lalo na yung pinaka-vulnerable, mga babae at mga menor de edad. Bawat POGO, ma'am, may sinasabi silang torture chamber. Bakit may mga ganun? Grabe. Yung nakita po naming torture chamber talaga na tinatawag ay dun sa nauna naming inocular inspection sa Pasay. Nakakatindig balahibo talaga, Lakay. Kasi merong talagang nakita kaming bar nakadikit dun sa pader nung torture chamber dun sa Pasay Pogo Hub. May mga naiwan pang mga
handcuffs kasi dun daw hinahandcuff yung parurusahang human trafficking victim at crypto scamming victim kapag hindi nila maabot yung kanilang quota. Ayun. No? Tapos, grabe, may nakita pa kami dun sa Pasay torture chamber na yan na ano ba to, yung parang electric rod. Dun, yan ang ginagamit para saktan yung mga pinaparusahang naka-handcuff dun sa bar ng torture chamber. Dito sa aming inocular inspection din, walang torture chamber as such, pero marami dun sa mga na-rescue na human trafficking victims. Karamihan Pilipino, pero meron din mga dayuhan. Opo, may Malaysian, may Vietnamese. Ang kwento din ng marami sa kanila ay kapag hindi rin nila naabot yung kanilang quota sa crypto scamming, ay sinasaktan din daw sila. Grabe. Senator Ma'am, yung mga yung na-inspection nyo din po ba nung nagpunta kayo doon, yung mga tunnel? Ayan, oo, sa Bamban. Yan ang hindi namin nababaan. Yung pinto papunta di umano sa mga tunnel na iyon ay nakalock pa. Pero sabi nga ng PAOK sa amin, nung aming inocular yung Bamban Complex, dun sa 36 buildings. Dami ha? Dami. Grabe naman. Naitayo nila yan dyan ganyang kadami. Sa maliit na bayan ng Bamban, ha? Maliit na bayan ng Bamban sa isang halos 8 hektaryang property. Sa 36 buildings na itinayo dyan, 14 ay mga villas para daw sa mga bosses. At sa ilalim ng ilan sa 14 na iyon, 3 o 4, nandun daw yung tunnel. At meron pa daw panic room dun sa may ka-level ng tunnel. So talagang kung ikaw ay legitimate na negosyante, legit lang. Bakit may tunnel ka pa? Bakit may panic room ka pa? In fact, pinagsususpetsahan na maaring dun sa tunnel na yung tumakas, yung pinaka-boss dyan sa Bamban Pogo Complex. Na yun lang ang pangalang inamin ni Mayor Alice Guo na ka-deal daw niya, kaugnay daw niya sa Zunjuan. Ang problema ni Mayor Alice Guo, bukod sa 2 prime suspect sa Singapore money laundering case na sabi niya hindi daw niya kinikilala, itong isang inamin niyang kilala niya ay pugante din. Tumakas nung PAOK raid, pangalawang raid sa Bamban at wanted hanggang sa ngayon. Siya ba nasa Pilipinas pa kaya, Senator, o nakalabas na ng bansa? Oo, yan ang hindi natin alam. Pero wanted po siya ng Chinese government mismo. So, di ba, sino-sino ba itong mga kaugnayan ng isang mayora natin dahil sa madilim na industriyang iyan ng Pogo? At saka si Mayor Alice Guo, ma'am, kilala bang umiikot sa bayan ng Bamban, sa barangay, tumutulong ba siya o nakatutok lang dito sa Pogo operation dyan sa kanyang bayan? Siguro by now, umiikot na siya dapat. Marami siyang social media posts na tumulong daw siya nung panahon ng pandemya. Di ba marami po siyang sabi nga niya gusto niyang maging masaya yung kanyang mga constituents niya. So marami siyang post na siguro pampasaya niya. So I suppose nakaikot na siya sa bayan niya by now. Yes lang, dun sa mga kakilala naming taga Bamban, sabi nila, kami sa Bamban magkakakilalang lahat. Nung una siyang sumulpot bilang kandidata sa pagka-mayor noong 2022, wala sa aming nakakakilala sa kanya. Zero daw na pagkakilala sa kanya noon. Paano nanalo, ma'am? Sinuportahan nga daw po ba yung mayor, yung graduate na mayor? Sinuportahan daw. So, kung sa anumang mga paraan, ay biglang naging mayor siya. That in itself, hindi naman yan krimen, di ba? Hindi naman yan magtatawag ng pansin natin. Ang problema ni Mayor Alice Guo, na-raid ang isang pinakamalaking Pogo hub sa Pilipinas, dyan sa kanyang bayan, nasa likod lang ng kanyang munisipyo. Tapos ang daming mga tanong tungkol sa Pogo per se, dyan sa Bamban, at lalong nagkaroon ng mga tanong nung inimbita siya sa hearing, ang lalabo ng mga sagot niya. Merong siyang sisinungaling, meron siyang paglilihim, tapos contradictory from one hearing to the next yung mga sagot niya. So, lalong lumabo sa halip na kumlaro ang pagtingin natin kay Mayor Alice Guo. At bakit lahat yan importante? Dahil Pogo ang na-raid sa kanyang bayan at siya ang mayor na dapat
nagbabantay laban sa mga ganyan, alang-alang sa kanyang mga constituents. So ano po ang tingin ng intelligence community sa kanya? Siya ba ay spy? Siya ba ay Pilipinas? Yan ang mas aalamin natin sa executive session. Dahil kung merong ganyang anggulong espionage na mapatunayan, di talagang mapapatunayan na may national security angle na dapat solidong kilalanin at tugunan ng ating pambansang gobyerno kaugnay ng mga pogo na ito. Kasi kung mapatunayan yung anggulong iyan, then kailangan tanungin bakit ang pogo na isang industriya na ang dami ng masasamang issue na kabit sa kanya sa nakaraang mga taon, kung ginagamit pa ito ng mga dayuhang criminal syndicate para sa kung hindi pa natin alam na anong agenda. Pero sigurado, hindi para sa kagalingan ng mga Pilipino at hindi para sa ating pambansang interes. Senator Risa, ma'am, may plano ba tayong ipatawag po? Yung binabanggit niya, may binanggit siya na naman na isa na mga character dun sa kwento niya, si Mang Boy. At yung kanya po bang father ay ipapatawag ng Senado para makumpirma, malaman kung yung mga sinasabi ni Mayor at nitong ng tatay niya ay magtutugma. Pagkatapos po ng executive session, Miss Elaine, mas siguro ma-focus talaga namin sino pa yung mga resource persons na dapat naming tawagin para kumplituhin ang aming findings at para mas bigyan ng basehan yung aming magiging recommendations sa committee report. Ano po ang pananagutan niya, Senator, ma'am? Dahil una, siya ay mayor, may mga illegal activities sa kanyang jurisdiction at kasosyo pa siya. So ano ang possible na sanction o maaring ikaso dito kay Mayor Alice Guo? Sa ngayon, ang klaro ay kung mapatunayang hindi totoo yung kanyang birth certificate, mako-call into question talaga yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Yan ay ayon sa COMELEC Chair Garcia na nagsabi nung nakaraang hearing na kung ganyan ang maging conclusion, may at least 2 prosesong pwedeng i-initiate at depende sa kung anong proseso ang gagamitin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Guo kung siya'y papalitan ay yung kasalukuyang vice mayor o di naman kaya yung pumangalawa sa kanya sa mayoral election. Kung ano pa yung ibang posibleng administrative o criminal na accountabilities ni Mayor Alice Guo o nung sino pa man na lumabas sa aming findings, yan po, abangan nyo na lang po sa committee report, lalo na pagkatapos ng executive session. So pwede po siya ma-disqualify as mayor, Senator? Lumabas na po yung ganyang posibilidad at hindi lamang po sa aming hearing sa pagsalita ng COMELEC Chair, pati po sa statements ng ilang executive officials natin na nag-iimbestiga sa kanyang status bilang mayor, na pag-usapan nila, nabanggit nila yung posibilidad ng preventive suspension. Meron pa nga dyan na nagbanggit ng posibilidad ng quo warranto. So, kumbaga habang tumatakbo pa ang investigasyon ng Senate Committee on Women, may parallel na fact findings, pati DILG nag-fact finding na noon at inakyat ang kanilang findings at recommendations sa Office of the Ombudsman. So yung ating pong mga executive, pati constitutional bodies, ay mayroon na rin po silang sarili nilang mga parallel processes. Bunga lahat ng POGO, bumabalik lahat sa POGO, pero palawak ng palawak yung parang sapot ng mga issues. At saka yung AMLAC issue, Senator, kasi nagkaroon siya ng mga nagkaroon helicopter, mga luxury cars. Yes, luxury cars. May total siya ng 16 na sasakyan na nakapangalan sa kanya at yung iba doon ay luxury. Sa 16 na sasakyan, yan ba yung ordinaryong mamamayan na sinasabi niyang siya iyon, no? So, inaalam po ang katotohanan o kasinungalingan ng kanyang mga statements dahil ang lahat ng ito mas matimbang o di kasing timbang ay may kinalaman dyan sa paano nga ba nagkaroon ng ganyang kalaki at misteryoso at mukhang may mga paglabag kahit sa mga panuntunan ng PAGCOR, yang POGO hub na yan sa Bamban. Senator Risa, ma'am, maraming sa inyong mga paliwanag at sana nga ay maging maganda ang resulta ng inyong hearing dyan po sa Senado. Thank you and good morning.
Good morning po. Thank you very much. Mahabigan Senator Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at Deputy Minority Leader. Damdamin Bayan. Ako, lumalalim ha. May amlak na, may espionage pa. Oo. Ang daming nga lakay Ang daming issue nagsusulputan sa kanya. Kaya pag ikaw nanonood ng hearing, may hihilo ka. Tapos pag magsusulat ka balita, di mo na alam yung angulo mo. Entertaining daw eh. Actually, lakay siya pakinggan, nakaka-enjoy. Ganun ba? Kahit masakit na yung tainga ko, tinapos ko talaga. Eto si Don Ramon Ang, si Ninong ha? Ang president ng San Miguel Corporation at Petron President Don Ramon Ang na graduate din ng Chinese school dyan sa Binondo, Manila, abay na nawagan sa gobyerno na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. First time sa isang business tycoon na nanawagan po ng ganito at concern sa national security. Mabuhay ka, bossing Ninong Don Ramon ang gagawa ng panibagong airlines. Anong airline ka? Sanmig Airlines. Tapos ang logo. Ano logo? Ewan ko lang kung beer. Doon sa may puwetan. Malakay batiin ko, nanonood pala sa atin ngayon si Sir Carlo Carungoy at si Sir Steve Dailisan at ang Corporate Communications Team ng AirAsia. Nanonood daw pala sila sa atin araw-araw. Good morning po. Nako, Captain Steve Dailisan, may kalaban na ang AirAsia ha? Ayan, gagawa din ng airlines ang Don Ramon Ang at ang magiging pangalan ay Sanmig Airlines. Damdamin At siguro ng pasahero dyan iinom. Free drinks daw sa loob. Oo, free drinks, free pulutan. Ang dami nilang products na kayo. Oras, Sister L. It's 9:40. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:49. Ayan na, parang pelikulang Salt daw ang buhay ni Mayor Alice Ngayon Buo. naman Salt na. Angelina Jolie. Angelina Jolie Good morning, Attorney June Samaniego. Ayan. At kailan ba? Siguro tatapusin mo na ni Boss Don Ramon ang airport sa Bulacan bago ang kanyang airline company. Bago ang kanyang Sanmig Airlines. Totoo ba yan, Lakay? Alam mo, pagka ako naniwala sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Totoo yan. Totoo yata, pero baka hindi naman Sanmig. Bakit naman hindi? Si Mr. Yao kaya, Fred Yao, ha? Di ba may Zest Air dati Zest sa kanyang Air. Sesto, ha? Ayan. Zest Air. AirAsia na yan ngayon diba? Kaya nga, Zest binenta Air. na. Kung maging, ano yan, kung merong Zest Air, ba't hindi Sanmig, ha? Di sabihin ko rin kay Ninong Andrew Tan, ha? Ano naman kay Ninong Emperador Airlines. MP Airlines. MP Airlines. So, parang sounds royalty. Ayan. Happy birthday muna kay Gerald Sampuleo mula kay Willie Relador at kay Isabel Belosa Rivera mula kay Kaloy Pascual. Oy, Lakay, ihabol natin ito. Hindi lang makapag-type kanina ang Florante Rosales. I-congratulate natin si Supremo Senator Lito Lapid sa kanyang natanggap na Iconic Movie Actor of the Philippine Cinema Award mula sa FAMAS, Lakay. Award di ba sa FAMAS? Anong pelikula? Leon Guerrero? Hindi. Ano? Yung title niya lang, ang nakuha niyang award, Iconic Movie Actor of the Philippine Cinema Award. Ayan. Tinalo si Senator Bong at Senator Jinggoy. Thank you daw, sabi ni Senator sa pamunuan ng FAMAS. Laban tayo dyan, Senator Lito. Lapid-lapid. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Nicole, sa iyong report kaugnay sa panawagan ni Don Ramon Ang ng San Miguel Corporation at Petron. Oo nga na, pwedeng Petron Airlines, pero para mas maganda yung Sanmig. Mas maganda yung Sanmig Airlines. Ayan, mas cute. Ito report mula sa Kamara, June to March school calendar. Hinihirit na ibalik din sa kolehiyo. Oo nga, dapat sabay. Ayan, tama nga naman. Para masaya. Oo. Para bakasyon ang mga nasa elementary high school, bakasyon din si Kuya at saka si ate sa college. Oo, makakapag-bonding. Kaya lang ang problema sa kolehiyo ngayon, Sister L,
commercialize na masyado. May trimester na, may 4 semesters. Oo, malakay. Minsan graduation na enrollment na doon sa ibang mas college. Mas mabilis lang matapos yung lakay, pag-aaral. 3 years lang. Kaya nga, kaya half-baked na yung mga estudyante natin Ano matutunan mo sa isang semester? 3 months? Ano yung utak na Oo, too much information. Alamin natin balita mula kay Aris number 12, Milky Regonal. Please kami, Milky. Lakay at Sister L, dapat ikonsidera ng Commission on Higher Education na maibalik na rin sa June to March ang pasok ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Itong apela ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel Sached matapos magpasya si Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na ng Department of Education traditional na school calendar sa basic education. Ayon kay Manuel, dapat magpasya at ibalik na rin ito ng SHED sa mga higher education institution. Tanong ni Manuel Sached, heat-proof at waterproof ba ang mga estudyante sa kolehiyo kapag matinding init o malakas na mapag-ulan? Mensahe ni Manuel Sached, dapat i-review ang patakaran ng mga pamantasan sa buong bansa, lalo na ang pagpapatupad na academic year ng Agosto o Setyembre. Matatandaan ng University of the Philippines ang nagsimula ng trend na ito ilipat ang school calendar noong 2014 at sumunod ang maraming mga pamantasan. Hanggang ngayon, ayon kay Congressman Manuel, malaking tanong kung gumanda ba ang kalidad na edukasyon sa calendar shift na ito. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat manang Milky at siguro pag-aralan din. Ba't pinapayag yung trimester, 4 na semester, ha? Samantala itong malalaki nating eskwelahan, UP, Ateneo, dalawang sem lang. Dalawang sem lang. Bakit ganyan, ha? Commercialized na masyado, ha? Daming bayan. Standby Edniel, standby Boy Gonzales, standby Nicole Lopez. Oras, Sister L. 9:54. Una tayo report mula kay Edniel. Higit sa 36,000 na mga individual apektado ng bagyong Aghon. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, umabot na sa mahigit 36,000 ang bilang ng mga individual na naikatalang apektado nitong bagyong Aghon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinilanta ng typhoon ang 12,436 na pamilya na tumbas ng 36,143 katao. Sa nasabing bilang, 16,426 na mga individual ang nananatili pa rin ngayon sa loob ng 161 evacuation centers. 5,640 naman ang sa nasabing bilang nagsilingkas sa iba't ibang mga lugar gaya sa bahay ng kanilang mga kaanak. Pinakamarami pa rin bilang ng mga apektado ng bagyo sa Calabarzon na may 19,280 na katao. Sa ibang bilang o sa ibang tala, 97 na syudad at munisipalidad ang nakaranas ng power interruption dulot itong bagyo kung saan 61 na ang naibabalik hanggang kagabi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Report mula kay Boy G. Ang pagratifika ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ng Kongreso, ikinatuwa naman niya ng grupo ng mga magsasaka. RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. L. Lacardeo, kinatuwa ng grupo ng mga magsaka ang pagratifika ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ng Kongreso. Sa ginanap na media forum, sinabi ni AGAP Party List Representative Nicanor Briones na siyang principal sponsor ng naturang batas, tama lamang na ratifikahan na ang napagit na batas para lagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, kapag napirma na ito, tiyak na matatapos na ang paghihirap ng mga magsakang Pilipino at consumer mula sa cartel, smuggling at iba pang katiwalian. Sa ilalim ng batas, papatawan ng matinding parusa ang masasangkot sa smuggling, hoarding, profiteering at pagbuo ng mga cartel kahit pa mga nakaupo sa gobyerno opisyal ng pamahalaan. Binilaan din ni Briones sa mga nasa likod ng illegal na gawain na malapit na silang managot sa batas, kaya hanggang maaga ay itigan na nila ang pagsasamantala na siyang nakakasira sa ekonomiya ng bansa. Muli ring iginiit ng mababatas na kahit anong gawing batas o ayuda pondo ang ibigay sa magsaka, walang mangyayari kung patuloy na magsasamantala ang mga smuggler, hoarders, cartel at profiteers. Binigyan din pa ng mababatas na hindi maaaring isama
ang Bureau of Customs sa Technical Working Group dahil walang saysay ang batas nito tulad sa Anti-Agricultural Smuggling Act, lalo na at may mga provision nito na pabor sa mga smuggler, hoarder, profiteer at cartel. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy G. Sandali lamang, Nicolo Lopez. At batiin mo natin happy birthday si Ka-Girly Plato mula kay Kong Ador Plato at kay Mista Attorney Rolly Borja. Happy birthday, Attorney, ha? At binabati natin ang Air Asia Philippines. At sabi rito, Sister L, paubos na lakay ang mga pogo. Ayan, from high 350 Chinese workers, it's down to 70 to 80,000. The biggest is in Cavite. 15 to 18,000 Chinese workers. Karamihan daw ay guerrilla operations na lamang, ha? 8 to 10 will be billeted in hotel as tourist. After 10 to 15 days, transfer na naman sa ibang hotel. Grabe. Or tourism center. Ganyan pala ang kanilang lakay, kanilang ginagawa para siguro hindi masyadong mainit sa mata lakay. Sa Cavite daw lakay, saan? Saan sa Cavite? Nasa dulo yata ng Coastal Road. Ipinapalam mo sa mga kaibigan at kamag-anakan na sumakabilang buhay na si Victor Rosa Magsaysay matapos po ang massive heart attack sa kanilang bahay sa Subic kahapon na umaga. Tapos nakiramay, si Victor Rosa ay kapatid ni na CICC Assistant Secretary Mary Rosa Magsaysay, Honorary Consul General J.V. Magsaysay, former Vice Governor Angel Magsaysay, at former Zambales Governor Vic Magsaysay, at Roselyn Magsaysay. Apo ito ni President Ramon Magsaysay kaya? Sisimulan po ang public viewing, Manila Public Viewing, mamaya alas 12 ng tanghali, May 28 to 30, sa Arlington Memorial Chapel sa Halls B and C. Ang cremation ay sa May 30. May 30 alas 8 ng umaga. Our condolences po sa pamilya Magsaysay. Daming bayan. Sandali lamang, Nicole. Ayan, tuloy nga ba yung Sunbig Airlines ng ninong ni Anthony? Ayan, Anthony Taberna. Siya po ang may tunay na ninong. Ayan. Nakikininong lang po kami. Nakikininong lang po kami. Ayan, sana pwede rin. Ayan. Samantala, kumusta po ang blood sugar level po ninyo? Ha? Abay, kayo ba ay ihi ng ihi? Uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam po ninyo? Maring diabetes na yan, pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ating blood sugar level. Palakasin ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Kumusta ang blood sugar mo, birthday boy, Depcom Jet Maronilla, ha? Bakit lang mo rin ng Cogent DB Plus, ha? Malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Mabibili sa Mercury Drug, Watsons, at online na rin sa Shopee at Lazada. Your business is our business. San Miguel Corporation at Petron President Ramon Ang nanawagan sa gobyerno na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Si Boss Ramon Ang kaya, ano kaya ang heritage nito? Chinese, from China siya mainland o from Taiwan? Ayan. Tanong natin doon sa inaanak. May mga ganong rivalry pala mga kabayan natin, mga Chinoy dito, mga kabayan nating nangnang, ha? Ayan, galing mainland at galing Taiwan.
Pero sabi na, mas magaling daw na negosyante yung galing Taiwan. Totoo ba yun? Mga taga-Taiwan. Hindi pa pa yung mga taga-Fujian yan. Magaling pala magpaanak ng baboy si Mayor. Si Mayora. Alice binabanggit Guo. niya sa hearing lakay Kaya alam niya paano magpaanak ng baboy. Dahil nga lumaki siya sa farm. Talo niya si Aling Yolanda Apit. Tao yung pinapaanak ng Kala kambing. Ay, mama. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Nanawagan si San Miguel President and CEO Ramon Ang sa mga opisyal ng gobyerno na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Ang, kailangang maprotektahan ang West Philippine Sea dahil may oil reserves ito. Paliwanag ni Ang, dahil siksik sa oil reserves ang West Philippine Sea, ito ang magiging solusyon upang bumaba ang presyo ng kuryente sa bansa. Sa Philippine Economic Briefing sa Pasay, sinabi ni Ang sa harap ng cabinet officials ni Pangulong Marcos Jr., may napakalaking oil reserve sa West Philippine Sea kaya interesado rito ang ibang bansa. Sabi ni Ang na siyang may-ari ng petroleum firm na Petron at San Miguel Corporation, hindi dapat makawala ng Pilipinas ang krusyal na mga teritoryo dahil ito ang makatutulong sa bansa. Nasa 6,000 bariles kada araw nga lang daw ang produksyon ng krudo ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa na umaabot sa 1,000,000 bariles ang nagagawa kada araw. Bagaman walang krudo sa Pilipinas, sinabi ni Ang na malaki naman ang reserba ng bansa sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag pa ng business tycoon kung bakit mahal pa rin ang presyo ng krudo at kuryente sa Pilipinas kumpara sa mga katabing bansa nito sa Timog Silangang Asya. Sabi ni Ang, kung wala nga lang daw sanang buwis sa krudo at kuryente, mas mura ang presyo nito kumpara sa Indonesia, Malaysia at Thailand. Inihayag pa ng negosyante na hindi rin naman nagbibigay ng subsidiya ang gobyerno sa kuryente sa bansa kaya mahal ang presyo nito. Wala namang nabanggit na pangalan ng bansa si Ang, pero matindi ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil kiniklaim ng China na sila ang nagmamay-ari ng buong South China Sea. Matatandaan na noong 2016, pumabor sa Pilipinas ang ruling ng International Tribunal Court na nagsasabing wala namang basehan ang 9-dash line ng China. Bilang tugon naman kay Ang, sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na sa kanyang palagay, dapat iwasan ng gobyerno ang pagsasubsidize ng krudo at kuryente. Ito'y dahil ang pinakamalaking consumer nito sa bansa ay ang mga mayayaman. Sa halip nga raw na general oil subsidy, sinabi ni Balisacan na nagbibigay ng tulong ngayon ang gobyerno sa mga vulnerableng sektor sa bansa. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 11 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.10 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Miss Nicole. Tama si bossing Don Ramon Ang. Sabi na ating bubit sa oil industry. Ayan, kaya masyadong interesado ang China sa atin yung oil deposit dyan sa West Philippine Sea. Mainit ang mata. At alam yung mga kumpanya ng langis na umalis na sa Malampaya, Palawan. Ayan, so iniwan na. So yun po talaga, ha. Pero grabe yung si Mrs., ha. Binaril yung kanyang live-in partner, binaril yung kanyang pinatay yung kanyang stepdaughter pagkatapos nagbaril sa ulo, ha. Diyan sa may Gumaka, Quezon. Grabe. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong Birthday Girl. Kahapon pala. Wonder Woman, Lugaw Queen. Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe.